Ang ibinababa ay itinataas. Madalas nating naririnig ang kasabihang ito. Sa buhay, may mga bagay na madalas hindi natin maunawaan. Sa oras ng ating pangangailangan, ay dun din tayo pinaglalaroan ng tadhana. Ganito ang naging kapalaran ni Lynette sa kamay na mapang-abuso niyang bisor. Pero sa kabila ng hindi patas na pagtrato nito sa kanya at hindi maayos na pakikitungo, ni minsan ay hindi niya ito pinatulan. Bagkus, hinayaan niyang ang kapalaran ang magturo ng leksyon dito. Sa akala niyang wala ng pag-asa dahil sa biglang pagkawala ng trabaho, paano nga babaliktarin ng tadhana ang kanyang kapalaran dahil sa kabutihan ng kanyang puso? Paanong ang minsan niyang pagbibigay sa isang matanda ng burger dahil naaalala niya ang kanyang lola rito ay makakapagpabago ng kanyang buhay? Tunghayan natin ang kwento ni Lynette, pati na ang aral na mapupulot natin sa pagpapakumbaba at tamang pagtrato sa tao, may sinabi man ito sa buhay o wala. Nanlaki ang mga mata ni Lynette nang makilala niya ang matandang lalaki na nasa harapan ng pintuan ng kanilang barong-barong. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang matandang lalaki na inilibre niya ng burger sa fast food restaurant kung saan siya dating nagtrabaho. Ang kaibahan nga lang ay magara na ang kasuotan nito at hindi na ito gusgusin. Alam kong nakikilala mo ko, Lynette. Ako si Mr. Torres. Pagmamay-ari ko ang halos lahat ng branch ng McDonald's dito sa bansa. Pinupuri kita sa kabutihang ipinakita mo noon sa akin. Kaya nararapat na ikaw ay bigyan ng gantimpala. Nakangiting tura ni Mr. Salvador. Ano pong gantimpala? Naguguluhang tanong ni Lynette. Sa pagsisimula ng kwento, maagang bumangon si Lynette mula sa lumang kutsyon sa kanilang maliit na bahay ng umaga na yon. Narinig niya ang tunog ng walis tingting sa labas. Tanda na gising na rin ang kanyang lola na si Lola Clara. Paglabas niya ng kwarto ay sumalubong sa kanyang aroma ng kapeng barako. Si Lola Clara na nakasuot ng kupas na duster ay abala sa paghahain ng kanilang almusal. Lynette, halika na at mag-almusal ka na. Baka malate ka na naman sa trabaho. Tawag ni Lola Clara. Maaga pa po, Lola. Pwede pa nga akong tumulong ng ilang gawaing bahay dito sa inyo eh. Sagot ni Lynette. Kinuha niya ang walis tambo at nagsimulang magwalis sa maliit nilang sala. Bitawan mo na nga yung walis at ako na ang gagawa niyan mamaya. Kumain ka na rito. Lalamig itong kape mo. Sambit ni Lola Clara. Kinuha ng matandang babae ang walis kay Lynette at hinila siya nito sa hapagkainan. Napilitang umupo na si Lynette. Maya-maya ay magkasabay na silang kumakain ni Lola Clara. Aminado si Lynette na mahirap ang buhay nila. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, si Lola Clara na ang tumayong magulang niya. Nag-aalaga ito ng mga gulay sa likod ng bahay, ngunit hindi sapat ang kita nila mula roon. Kaya naisipan ni Lynette na magtrabaho kahit hindi siya nakapagkolehiyo. Nagtatrabaho siya bilang service crew sa McDonald's. Matapos kumain, mabilis na naghanda si Lynette. Isinuot niya ang kanyang pulang uniforme at nagtalukbong ng jacket upang takpan ang balat sa matinding sikat ng araw. Aalis na po ako, Lola. Paalam ni Lynette habang hinahalikan ng pisngi ng kanyang lola. Mag-iingat ka, anak. Sagot ni Aling Clara habang hinahabol ng tingin ang papalayong apo. Pagdating ni Lynette sa McDonald's, ay agad siyang nagsimula na magtrabaho. Maraming customers ang pumapasok at lahat ng katrabaho niya ay abala na. Ngunit kahit anong pilit ni Lynette na gawing magaan ang pagtatrabaho niya, ay palaging may mabigat na dala ang presensya ni Sandra sa kanya, ang kanilang supervisor. Lynette, late ka na naman! Sambit ni Sandra kahit 10 minuto pa lang naman bago magsimula ang shift ni Lynette. Ma'am, hindi pa naman po oras. Mahinahong sagot ni Lynette. Hindi pa oras? Tignan mo ang pila doon! Sabay turo ni Sandra sa mga customers na papasok. Alam mo ba kung gaano kaimportante ang bawat minuto dito? Pasensya na po, hindi na po mauulit. Sagot ni Lynette habang inaayos ang kanyang hairnet. Puro ka pasensya, kumilos ka na! Mataray na sabi ni Sandra, sabay irap. Sinimulan ni Lynette ang araw sa pagkuha ng mga order. Kahit napagalitan agad, ay pilit niyang pinanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Lynette, ang bagal mo!
Sigaw ni Sandra kay Lynette sa harap ng iba pang staff at customer. Hindi ito ang lugar para sa mga pabagal-bagal na kagaya mo! Magsasalita pa sana si Lynette pero may isang batang babae na customer ang nasa harapan niya. Kaya inisip na lang niyang wala roon si Sandra. Good morning, ma'am. What's your order? Ate, isang sausage McMuffin meal po. Ani ng isang batang babae. May ia-add pa po ba kayo? Tanong ni Lynette. Wala na po. Sagot ng bata, sabay hawi ng buhok sa mukha. Inabot nito ang bayad at mabilis yung sinuklian ni Lynette. Okay, isang sausage McMuffin meal. Please wait for your order sa pickup counter. Sagot ni Lynette habang tinitipa ang order sa register. Hapon na nang makarating si Lynette sa kanilang bahay. Pawis na pawis siya dahil sa mas pinili niyang maglakad pa uwi para makatipid sa pamasahe. Sa pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya si Lola Clara na abala sa pananahi ng basahan mula sa mga lumang damit. Lynette, mabuti't dumating ka na. Bungad ni Lola Clara nang makita ang apo. Napansin nito agad ang bigat sa mukha ni Lynette. Oh, bakit parang pagod na pagod ka? Naglakad po kasi ako pa uwi. Sagot ni Lynette sabay ngiti. Dapat sumakay ka na lang, apo. Ang layo-layo tuloy ng nilakad mo. Tura ni Lola Clara. Sayang po kasi ang pamasahe. Saka para makapag-exercise na rin ako. Sabi ni Lynette. Ikaw talaga, masyado kang matipid. Kumusta naman ang trabaho mo ngayon? Sinungitan ka na naman ba ng supervisor nyo? Tanong ni Lola Clara. As usual, mainit po talaga ang dugo sa akin ni Ma'am Sandra. Pero okay lang po, masaya pa rin naman po ako sa trabaho ko. Tugon ni Lynette at isang pilit ng ngiti ang pinakawalan. Sobrang tiyaga mo talaga sa trabaho mo na yan. Oo nga pala, nagluto ako ng maruya. Ikukuha kita para makapagmeryenda ka. Sabi ni Lola Clara. Salamat po, Lola. Wika ni Lynette. Matapos iligpit ni Lola Clara ang kinatahi, ay nagtungo na ito sa kusina. Si Lynette naman ay maayos na sumandal sa upuan at hinilot ang kanyang batok. Maya-maya ay bumalik si Lola Clara na dala ang isang pinggan ng maruya. May malamig na tubig din itong dala. Ipinatong nito yun sa maliit na lamesa na nasa gitna. Kumuha si Lynette ng maruya at kumagat ng isa. Oh, anong nangyari sa araw mo? Tanong ni Lola Clara. Huminga ng malalim si Lynette bago sumagot. Wala naman pong bago. Pero si Ma'am Sandra, may pinagawa na naman po sa akin na hindi ko naman trabaho. Pinagbuhat niya ako ng 3 sako ng patatas sa likod ng stockroom. Sagot ni Lynette. Ha? Hindi ba't may tagabuhat kayo para doon? Nagtataka at nag-aalalang wika ni Lola Clara. Opo, pero sabi niya sa akin kaya ko naman daw yun. Kaya ayun, ginawa ko na lang po. Sagot ni Lynette habang pilit na ngumiti. Ayoko rin naman pong magkaroon ng gulo sa trabaho, La. Alam niyo naman, importante ang trabaho na to para sa atin. Apo, hindi ko alam kung matutuwa ako sa sipag mo o magagalit sa kabaitan mo. Masyado kang nagpapagamit sa mga tao sa trabaho mo. May halong pag-aalala na wika ni Lola Clara. Hayaan niyo na po. Iniisip ko na lang na baka may pinagdadaanan si Ma'am Sandra, kaya mainit lagi ang ulo niya sa akin. Sagot ni Lynette. Lynette, masyadong mabuti ang puso mo. Minsan ay kailangan mo ring umalma. May mga tao talagang mapagsamantala. Kapag alam nila na hindi ka lumalaban ay aabusuhin ka nila. Tura ni Lola Clara. Alam ko po yun, Lola. Pero sa tingin ko, hindi ko kailangan maging masama kahit masama sila sa akin. Basta ginagawa ko ang tama, okay na po ako. Sagot ni Lynette habang umunguya ng maruya. Kung kagaya mo ang lahat ng tao, siguro mas magaan ang mundo. Pero apo, alagaan mo rin ang sarili mo, ha? Hindi lang trabaho ang mahalaga. Mahalaga rin ang kalusugan at kapayapaan ng isip mo. Paalala ni Lola Clara. Salamat po, La. Kayo ang lakas ko. Kung wala po kayo, baka sumuko na ako. Nakangiting wika ni Lynette. Anak, ikaw din ang lakas ko. Sagot ni Lola Clara habang hinahaplos ang buhok ng apo. Kaya huwag kang susuko, ha? Magtiwala ka lang.
Darating din ang swerte sa'yo sa tamang panahon. Habang pinakikinggan ni Lynette ang malumanay na tinig ng kanyang lola, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa kaysa sa pagod, at yon ay ang pag-asa. Alam niyang kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may pananampalataya at determinasyon, kaya niyang malampasan ang lahat ng pagsubok na ibabato sa kanya. Mainit ang tanghali sa labas ng McDonald's at abala si Lynette sa pagbubukas ng isang pakete ng ketchup habang inaasikaso ang order ng isang customer. Sa gitna ng kanyang gawain, napadako ang tingin niya sa salamin ng kanilang tindahan. Sa labas, napansin niya ang isang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng fast food restaurant. Marumi at butas-butas ang suot nitong damit. Napansin din ni Lynette ang paraan ng tingin na matanda sa mga tao na kumakain. Kahit hindi nagsasalita ang matandang lalaki, ay alam niya na nagugutom yon. Napapitlag si Lynette nang biglang sumigaw si Sandra sa likod niya. Hoy, Lynette! Anong tinutunga-tunga mo dyan? Tanong ni Sandra at pabagsak na inilapag ang tray ng chicken nuggets sa lamesang nasa harapan ni Lynette. Bilisan mo na dyan at ang dami pang customers! Opo, Ma'am Sandra. Mabilis na sagot ni Lynette habang iniwas ang tingin sa matandang lalaki sa labas. Bumalik si Lynette sa pagtatrabaho ngunit hindi mawala sa isip niya ang matandang lalaki. Labis ang awang naramdaman niya dahil naisip niya ang kanyang lola Clara. Masakit para sa kanya na makakita ng taong nagugutom, lalo na kung matanda na wala ng kakayahan na magtrabaho. Nang dumating ang break time ni Lynette, ay hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang coin purse at dumiretso sa counter upang bumili ng isang burger at isang maliit na soft drinks. Hindi niya akalain na maging yun ay pupunahin pa ni Sandra. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sandra na biglang sumulpot sa likod niya. Bumili lang po ako ng pagkain. Kaswal na sagot ni Lynette. Hindi ka pa ba nabusog sa meal nyo? Para kanino yan? Tanong ulit ni Sandra na may halong pagtataka. Para po sa sarili ko. Nabitin po kasi ako sa kinain ko kanina. Mabilis niyang sagot upang hindi na magtanong pa si Sandra. Pagkatapos bayaran ng order, lumabas si Lynette ng McDonald's at tumungo sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Napansin niyang mas lalo pang nanlilimahid ang anyo nito sa malapitan. Bahagya itong tumingala nang makita siya. Magandang tanghali po. Bati ni Lynette na may kaunting ngiti sa kanyang labi. Nagulat ang matanda ngunit tumango. Magandang tanghali rin sa'yo, Ineng. Pabulong nitong tugon. Pasensya na po pero napansin ko po kayo kanina. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lynette. Ang totoo ay hindi. Ilang araw na akong hindi kumakain. Gutom na ako eh. Nanginginig ang boses na tugon ng matandang lalaki. Ganun po ba? Ito po, para po ito sa inyo. Burger po tsaka soft drinks. Sabi ni Lynette at inabot niya ang pagkain. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa nakita. Sigurado ka ba? Para talaga ito sa akin? Hindi makapaniwalang tanong nito. Opo, pasensya na po at yan lang ang kaya ko. Sagot ni Lynette. Nanginginig na kinuha ng matanda ang burger at soft drinks. Salamat, Ineng. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga para sa akin. Gutom na talaga ako. Maluhaluhang binuksan ng matandang lalaki ang balot ng burger. Matagal na po ba kayong walang kain? Tanong ni Lynette, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Oo, halos 2 araw na. Naglalakad lang ako kung saan-saan. Hindi ko alam kung saan ako makakakuha ng pagkain. Sagot ng matanda matapos kumagat sa burger. Habang pinanonood ni Lynette ang matandang lalaki, ay hindi niya naiwasan ng maluha. Para sa kanya, ang matatandang kagaya nito ay dapat nagpapahinga na lamang sa bahay. Kaya nga siya nagtatrabaho upang kahit mahirap sila, ay hindi makaranas ng gutom ang kanyang lola Clara. Salamat talaga, Ineng. Napakabuti ng puso mo. Sambit ng matanda pagkatapos uminom ng soft drinks. Wala pong anuman. Sagot ni Lynette. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ng matandang lalaki. Lynette po, Lolo. Tugon ni Lynette.
Tumango ang matanda at tumingin kay Lynette ng diretso sa mata. Ineng, alam kong wala kang masyadong pera, pero nagawa mo pa ring magbigay. Tandaan mo, babalik sa'yo ang kabutihan mo. Hindi man ngayon, pero darating ang araw na higit pa sa isang burger ang ibibigay sa'yo ng nasa itaas. Bahagyang ngumiti ang matanda nang sabihin nito yon. Salamat po, pero hindi po ako umaasa ng kahit anong kapalit sa ginawa ko para sa inyo. Ang mahalaga po, nakatulong po ako sa paraan na kaya ko. Masaya na po akong makita kayong kumakain na. Ani Lynette sabay ngiti. Tumayo ang matanda matapos maubos ang pagkain. Salamat uli, Ineng. Hindi ko makakalimutan ito. Napakapalad ng pamilya mo sa'yo. Wika ng matanda bago ito umalis na bitbit ang soft drinks. Habang nakatayo si Lynette sa labas ng McDonald's ay napangiti siya. Sa kabila ng pagod at hirap sa trabaho, alam niyang tama ang ginawa niya. Sa maliit na paraan, nakapagbigay siya ng liwanag sa isang taong nangangailangan. Pagbalik niya sa loob, sinalubong siya agad ni Sandra. At saan ka naman ang galing, Lynette? Bakit ang tagal mo? Overbreak ka na! Inis na bulyaw ni Sandra. Pasensya na po, Ma'am Sandra. Nagpalamig lang po ako ng sandali sa labas. Sagot ni Lynette. Wow! Para kang anak ng may-ari nitong McDonald's ah! Talagang nagagawa mo pang magpahangin? Wala ka rito para magpahinga. Magtrabaho ka na! Pasigaw na sambit ni Sandra sabay talikod. Huminga ng malalim si Lynette at bumalik sa trabaho. Sa kabila ng pagtataray ni Sandra, hindi nawala sa kanya ang magaan na pakiramdam mula sa ginawang kabutihan. Alam niyang hindi kailangang malaki ang magagawa upang makapagbigay ng tulong. Kahit isang burger at isang baso ng soft drinks ay sapat na upang magdulot ng ngiti sa isang taong nagugutom. Gabi na nang makarating si Lynette sa kanilang bahay dahil sa marami pang pinagawa si Sandra sa kanya kahit tapos na ang oras ng kanyang pagtatrabaho. Pagpasok niya ay agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy ng nilagang kamote na laging inihahanda ni Lola Clara kapag wala na silang bigas. Mula sa kusina, narinig niya ang boses ng lola niya na masayang kumakanta ng isang lumang kundiman. Nagtungo si Lynette sa kusina at nagmamadali siyang lumapit dito. Mahigpit niyang niyakap si Lola Clara mula sa likuran. Ay, ano ba itong bata na ito? Bigla-bigla ka na lang yumayakap. May problema na naman ba sa trabaho mo? Natatawang tanong ni Lola Clara sabay harap kay Lynette. Namiss lang po kita, Lola. Nakangiting tugon ni Lynette. Parang isang taon naman tayong hindi nagkita. Biro ni Lola Clara. May problema ba sa trabaho mo? Sinita ka na naman ba nung Sandra na yon? Umiling si Lynette. Hindi po, Lola. Wala naman pong bago kay Ma'am Sandra. Pero kanina po kasi... Napabuntong hininga si Lynette. Bumitaw siya sa yakap at naupo sa silya. Oh, ano naman ang nangyari? Tanong ni Lola Clara matapos ilapag ang mangkok ng nilagang kamote sa mesa at umupo sa tapat ni Lynette. May nakita po akong matandang lalaki sa labas ng McDo kanina. Gutom na gutom po siya. Nakaupo lang siya sa labas at nakatingin sa mga kumakain sa loob. Hindi ko po maiwasan na maawa sa kanya. Sagot ni Lynette. Oh, anong ginawa mo? Sana naman ay hindi mo siya basta nilapitan, Lynette. Maraming masasamang tao ngayon na nagpapanggap na kailangan ng tulong. May pag-aalalang wika ni Lola Clara. Hindi naman po siya mukhang masamang tao. Kaya nung break time ko po, binigyan ko siya ng burger at inumin. Nanginginig nga po siya dahil sa sobrang gutom. Nakakaawa po talaga siya. Ani Lynette. Nakakaawa nga talaga kapag ganon lalo na't matanda na. Pero ikaw, baka wala kang natira para sa sarili mo. Wika ni Lola Clara. Hindi na po mahalaga yun, La. Ang mahalaga, kahit papano nabusog siya kahit sa simpleng pagkain lang. Saka, kikitain ko naman po yung perang pinambili ko ng pagkain niya. Pero alam nyo, Lola, naalala ko po kayo sa kanya. Buti na lang po kahit kapos tayo, hindi ko kayo kailangang makitang magutom o mamalimos katulad niya. Sabi ni Lynette. Apo,
maswerte rin ako at ikaw ang kasama ko. Hindi man natin makamtan ng marangyang buhay, sapat na sa akin ang makita kang masaya at gumagawa ng kabutihan. Nakangiting saad ni Lola Clara. Mahal na mahal ko po kayo, Lola. Mahinang sabi ni Lynette habang pilit na pinipigil ang luhang nagbabadyang pumatak. At mahal na mahal din kita, Apo. Sagot ni Lola Clara, sabay pisil sa kamay ni Lynette. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na ang kabutihan mo sa iba ay babalik sa iyo ng mas higit pa. Ngumiti si Lynette. Hindi po ako gumagawa ng mabuti para maghintay ng kapalit, La. Basta po masaya na ako na makatulong kahit papano. Tura ni Lynette. At dyan kita'y pinagmamalaki, Apo. Ang puso mo ang pinakabusilak na puso sa buong mundo. Huwag mo nga hayaang manakaw ng mundo ang kabutihan na meron ka. Nagtuloy ang kanilang pag-uusap habang magkasamang kumakain ng nilagang kamote. Bagamat simple lang ang hapunan, ramdam nila ang init ng pagmamahalan at pasasalamat sa maliit nilang tahanan. Sa kabila ng hirap ng buhay, sapat na kay Lynette na kasama niya ang lola niya. Ang tangi niyang inspirasyon sa bawat araw at pakikibaka sa mga pagsubok na ibinabato sa kanya ng tadhana. Nang sumunod na araw ay maagang pumasok si Lynette sa trabaho. Nagmamadali siyang nagpalit ng uniforme, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa dibdib. Kanina pa siya kinakabahan na parang may hindi magandang mangyayari. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili sa locker area, ay narinig niya ang boses ng isa sa mga crew. Lynette, pinapatawag ka pala ni Ma'am Sandra sa opisina. Pabulong na sabi ng katrabaho niyang si Abby. Ngayon na ba? Bakit daw? Tanong ni Lynette. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi kung bakit eh. Pumunta ka na agad ngayon. Alam mo naman na palaging mainit ang dugo nun sa'yo. Kasi mas maganda ka sa kanya. Natatawang wika ni Abby. Uy, baka mamaya may makarinig sa'yo. Isumbong ka pa kay Ma'am Sandra. Kinakabahang saway ni Lynette. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Hindi ba nagsimula siyang maging mainit sa'yo nang malaman niyang ikaw ang bet ni Alfred at hindi siya? Kaya nga tinanggal niya si Alfred eh. Power tripping din kasi si Ma'am Sandra. Pagpapatuloy ni Abby. Tama na, Abby. Kinakabahan na ako sa mga sinasabi mo. Sige na, pupunta na muna ako kay Ma'am Sandra. Sabi ni Lynette habang hindi niya maiwasan ang kabahan. Huminga ng malalim si Lynette at tumayo. Pilit niyang pinatatag ang loob habang tinatahak ang maikling pasilyo patungo sa opisina ni Sandra. Kumatok siya sa pinto ng opisina. Pasok! Sigaw ni Sandra mula sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Lynette ang pinto. Nakita niya si Sandrang nakaupo at seryosong nakatingin sa kanya. Pinatawag niyo raw po ako, Ma'am. Ani Lynette. Umupo ka! Utos ni Sandra sabay turo sa upuan sa harapan ng mesa. Agad namang sumunod si Lynette. Ngunit hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. May kailangan po ba kayong ipagawa, Ma'am Sandra? Tanong niya. Pilit niyang pinakalma ang boses. Iniharap ni Sandra ang laptop kay Lynette. Nakita niya mula roon ang isang recorded na video mula sa CCTV ng labas ng restaurant. Napalunok si Lynette nang makita niya yung eksena na binigyan niya ng burger at inumin ang matandang lalaki. Ano ito, Lynette? Malamig na tanong ni Sandra habang diretsyong nakatingin sa kanya. Ma'am, nakita ko po kasi siya kahapon. Nagugutom po siya kaya binilang ko siya ng burger at soft drinks. Pero sariling pera ko po ang ginamit ko na pambili ng pagkain niya. May hinahong paliwanag ni Lynette. Wala akong pakialam kung pera mo ang pinambili mo, Lynette. Alam mo bang mahigpit na ipinagbabawal ang ginagawa mo? Hindi mo ba naiisip na sa ginawa mo ay masasanay ang mga pulubi na tambayan ng labas nitong fast food kasi iisipin nila na may magbibigay sa kanila ng pagkain? Ayaw ng customers natin na habang kumakain sila ay nakakakita sila ng mga taong marumi at nakakadiri. Mataas ang boses na wika ni Sandra. Pero ma'am, gutom na po siya. Wala naman pong masama sa pagtulong sa isang nangangailangan. Katwira ni Lynette. Napabuntong hininga si Sandra. Ngunit hindi pa rin nawawala ang galit sa mukha.
Charity ka ba para mamigay ng pagkain? Hindi mo trabaho yon para sa kaalaman mo. Ang trabaho mo ay ang pagiging crew dito. Kaya ka namin hinar ay para mag-serve sa customers at hindi para magpasikat o magbigay ng pagkain sa mga pulubi. Saad ni Sandra. Ma'am, hindi po ako nagpapasikat. Ginawa ko lang po ang tingin ko ay tama. Hindi ko naman po intensyon na sumuway sa mga patakaran. Naawa lang po talaga ako dun sa matanda kasi meron po akong lola. Sabi ni Lynette. Lynette, wag mo kong turuan ng tama o mali. Wala kang karapatang gawin yan. Dito ako ang masusunod at ang ginawa mo ay malinaw na paglabag sa patakaran ko rito. Mas naging pagalit ang pagsasalita ni Sandra. Ma'am, patawarin niyo po ako kung nagkamali ako. Hindi ko lang po talaga kayang baliwalain ang ganong sitwasyon. Lalo na po't naalala ko ang lola ko sa kanya. Patuloy na katwiran ni Lynette. Mas lalo tuloy na galit si Sandra sa mga sinabi niyang yon. Patawad? Huli na ang lahat para dyan. Alam mo, matagal ko nang gustong gawin to dahil ang totoo, wala ka naman talagang pakinabang dito. Lynette, simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Malakas na wika ni Sandra. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Sandali siyang natigilan at pilit niyang prinoseso ang sinabi ni Sandra. Hinintay niyang bawiin itong sinabi, ngunit hindi yun nangyari. Ma'am, wag naman po. Pangako hindi na po mauulit. Kailangan ko po ang trabahong to para sa lola ko. Naluluhang samo ni Lynette. Mahalaga pala sa'yo ang trabaho mo rito pero sana sumusunod ka sa mga patakaran dito. Hindi ko kailangan ng empleyadong hindi sumusunod sa utos. Pwede ka nang umalis at wag mo nang subukan pa magmakaawa dahil magsasayang ka lang ng laway at pagod mo sa akin. Pinal na wika ni Sandra. Hindi na nakapagsalita pa si Lynette. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Nanginginig ang kamay niya habang pinipigilan ng luha. Lumabas siya ng opisina na tila binagsaka ng langit at lupa. Habang naglalakad palabas ng restaurant, hindi na iwasan ni Lynette na mapansin ang tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang ilan ay halatang naaawa, ngunit may ilan ding tila natutuwa pa sa nangyari. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Abby. Tama bang narinig namin sa labas ng office ni Ma'am Sandra? Tinanggal ka niya sa trabaho dahil sa nagbigay ka ng pagkain sa isang pulubi? Hindi makapaniwalang tanong ni Abby. Oo, Abby. Paglabag daw yun sa patakaran dito eh. Wala na akong magagawa, Abby. Naiiyak na tugon ni Lynette. Hay naku, grabe talagang Sandra na yun sa'yo. Napapadyak sa inis na wika ni Abby. Hayaan mo na. Huwag ka na lang magsalita ng kung ano at baka pag-initan ka rin niya. Uuwi na ako, Abby. Mag-iingat ka rito. Pagpapaalam ni Lynette sa kaibigan. Niyakap ni Abby si Lynette at hinaplos nito ang likod niya. Matapos yon ay nagtungo na siya sa locker area upang magpalit ng damit. Matapos yon ay lumabas na siya ng naturang fast food restaurant. Paglabas niya ng McDonald's ay tumigil siya sa gilid ng kalsada at huminga ng malalim. Napabuntong hininga siya at sa wakas ay pumatak na ang luha sa kanyang mga mata. Ano nang gagawin ko ngayon? Paano na kami ni Lola Clara ngayong wala na akong trabaho? Mahinang tanong ni Lynette sa sarili. Ngunit kahit na nawala ng trabaho, ay hindi nagsisi si Lynette sa ginawa niya. Alam niyang tama ang pagtulong sa matandang lalaki, kahit pa naging kapalit nito ang kanyang trabaho. Alam ni Lynette na hindi pa yun ang katapusan ng lahat. Kailangang bumangon siya para kay Lola Clara. Kailangang magpatuloy ang kanilang buhay dahil kung magpapadala siya sa pagkabigo, ay siya rin ang talo. Sa sandaling yun ay pinahid ni Lynette ang luha sa magkabila niyang pisngi at tumingin sa kalangitan. Bahala na po kayo, Diyos ko. Alam kong may plano kayo para sa akin kaya ito nangyari. Bulong niya. Naglakad si Lynette pauwi dala ang lungkot ngunit bitbit din niya ang kaunting pag-asa ng kanyang puso. Hindi na alintana ni Lynette ang matinding sikat ng araw na tumatama sa balat niya habang naglalakad siya pauwi. Ang init ng araw ay hindi kayang pawiin ang malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib.
Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag kay Lola Clara ang nangyari at kung paano niya sasabihin na wala na siyang trabaho. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang maging matatag at malakas. Pagdating ni Lynette sa bahay nila, ay agad niyang binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya si Lola Clara na may ngiti sa labi. Ngunit napansin nito ang pagod at lungkot sa mukha ni Lynette. Ang aga mo yatang umuwi ngayon, Lynette. Hindi ba't mamaya pa ang uwian mo? O may sakit ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? May pag-aalalang tanong ni Lola Clara. Wala po akong sakit, Lola. Ang totoo po niyan, may nangyari po sa trabaho ko. Tugon ni Lynette. Pakiramdam niya ay may kung anong nakabara sa lalamunan niya. Anong nangyari, Apo? Kinakabahan naman ako sa tono ng boses mo. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Ani Lola Clara. Inalalayan siya nito paupo sa mahabang upuan na nasa sala. Tinanggal po ako sa trabaho ni Ma'am Sandra. Malungkot na balita ni Lynette. Ano? Bakit? Gulat na tanong ni Lola Clara. Dahil po sa ginawa ko nung isang araw na nagbigay ako ng pagkain sa isang matandang pulubi sa labas ng McDonald's. Nakita ni Ma'am Sandra ang ginawa ko. Bawal daw po kasing magbigay ng pagkain sa mga pulubi sa labas ng restaurant. Sinabi ni Ma'am Sandra na hindi ko raw dapat tinulungan ng matandang yun. At yun na po, tinanggal na niya ako sa trabaho. Mahabang paliwanag ni Lynette. Anong klaseng tao ba yung Sandra na yan? Ang lakas ng loob niya na tanggalin ka lang dahil lang sa pagtulong sa isang matandang nangangailangan? Hindi ba siya marunong makiramay? Masama ang ginagawa niya. Dapat ay ireklamo mo siya ng magtanda. Galit na wika ni Lola Clara. Agad na hinawakan ni Lynette ang kamay nito. Huwag na po kayong magalit, Lola. Ayoko po ng gulo. Hindi ko po pinagsisisihan ang ginawa ko. Siguro po, may dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho ko. Baka po, may mas magandang mangyayari sa akin at sa atin. Pilit nang umiti si Lynette. Pero Apo, paano na tayo? Paano ang pang-araw-araw natin? Tanong ni Lola Clara. Halata ang lungkot sa boses nito. Maghahanap po ako ng bagong trabaho. Saka may matatanggap pa naman po akong sahod. Mapapagkasya po natin hanggang sa magkaroon ulit ako ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala. Kakayanin po natin to. Wika ni Lynette. Naiinis pa rin ako sa Sandra na yon. Parang gusto ko siyang puntahan at sabunutan. Maiganti man lang kita sa mga pagmamaldita niya sa'yo. Gigil na wika ni Lola Clara. Lola, hindi niyo na po kailangan gawin yun. Basta maghahanap po ako agad ng bagong trabaho. Ani Lynette. Pero tandaan mo, Apo, ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Nandyan ang Diyos para sa atin at nandito tayo para sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong plano niya sa atin, pero maghihintay tayo. Sabi ni Lola Clara. Nagpasalamat si Lynette kay Lola Clara. Bagamat ang sitwasyon nila ay puno ng pagdududa at lungkot, ay pinanghawakan niya ang paniniwala niyang may mas magandang plano ang Diyos sa kanya. Hindi nagsayang ng oras at araw si Lynette. Nang sumunod na araw ay maaga siyang nagising. Inihanda niyang sarili para sa panibagong hamon, ang muling maghanap ng trabaho. Bit-bit ang kanyang maliit na bag na puno ng mga photocopy ng resume, ay lumabas siya ng bahay matapos halikan sa pisngi si Lola Clara. Kagabi pa lang ay naghanap na siya sa online ng mga trabaho na pwede niyang pag-applyan. Naging limitado nga lang ang mga pwede niyang pag-applyan dahil sa hindi siya nakatungtong ng kolehiyo. Pagdating ni Lynette sa unang opisina na pagpapasahan niya ng application, ay tinanggap niya ang form na kailangan niyang sagutan. Nang maipasa niya yon ay agad siyang pinasok para sa panayam. Good morning po, ma'am. Bati ni Lynette sa babaeng mag-i-interview sa kanya. Miss Lynette Mercado, mukhang okay ang credentials mo pero bakit ka nga ba umalis sa huli mong trabaho? Tanong ng babae sabay tingin ng diretsyo sa kanya. Tila nais nitong malaman kung magsasabi siya ng totoo. Sandaling natigilan si Lynette.
Ayaw niyang magsinungaling at alam niyang kailangan niyang ipaliwanag na maayos ang sagot sa tanong nito. Natanggal po ako sa trabaho dahil po sa isang desisyon na ginawa ko. Tumulong po ako sa isang matanda at sa kasamaang palad, hindi po yun nagustuhan ng aming supervisor. Matapat na sagot ni Lynette. Nagpalitan ng tingin ng interviewer at ang assistant. I see. Babalikan ka na lang namin kapag may available na posisyon. Tatawagan ka namin, ha? Ngumiti ito sa kanya. Maraming salamat po. Ani Lynette sabay tayo. Alam niyang karaniwang sagot yon ng mga kumpanya kapag hindi interesado sa aplikante. Pero pinilit niyang maging positibo. Matapos yon ay nagtungo naman si Lynette sa isang restaurant. Hindi na niya ininda ang init ng araw habang naglalakad papunta doon. Pagdating niya, isang matandang lalaki ang nag-interview sa kanya. May experience ka na pala sa pagtatrabaho sa isang restaurant. Tura ng matandang lalaki. Opo, dati po akong crew sa McDonald's. Marunong din po ako magluto, sir. Puno ng kumpiyansang sagot ni Lynette. Mukhang maayos naman ang background mo. Pero kasalukuyang puno kami sa mga posisyon eh. Tatawagan ka na lang namin kapag may opening. Tura ng matandang lalaki. Paglabas ni Lynette ng restaurant ay ngumiti pa rin siya kahit pakiramdam niya ay inaalat siya sa araw na yon. Hindi pa rin natapos ang araw ni Lynette. Ang sunod na pinuntahan niya ay isang maliit na tindahan na naghahanap ng cashier. Habang naghihintay sa pila ng mga aplikante, napansin niya na karamihan sa mga naroon ay mas bata sa kanya at mas maganda ang bihis. Sinubukan niyang wag ma-intimidate at pinilit ang sarili na maging confident. Nang tawagin si Lynette ay maikli lang ang naging usapan nila nang nag-i-interview. Pasensya na, miss, pero nakahanap na kami ng ibang aplikante kanina pa. Sabi ng babae habang inaabot pabalik ang resume ni Lynette. Wala pong problema. Maraming salamat po. Ani Lynette. Hapon na nang mapansin ni Lynette na halos lahat ng resume niya ay naipasa niya na. Pagod na ang kanyang mga paa at kumakalam na ang kanyang sikmura sa gutom. Sa kabila ng lahat, pilit niyang inalala ang mga payo ni Lola Clara. Habang nakaupo sa isang bangku sa plaza, nilabas niya ang natirang baon niyang tinapay at tubig. Yun na lamang ang pagkain niya sa maghapon dahil tanging pamasahe lang ang meron siya. Hinubad muna niya ang sapatos na may 3 inches na takong upang makapagpahinga ang kanyang mga paa. Biglang umihip ang malamig na hangin. Senyales ng paparating na ulan. Ilang saglit pa, bumagsak ang malalaking patak ng ulan mula sa langit. Nataranta si Lynette at agad na sinuot ang sapatos. Mabilis siyang tumakbo papunta sa malapit na waiting shed. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, naputol ang takong ng isa niyang sapatos. Napasigaw si Lynette. Huminto siya upang tingnan ang nasirang sapatos niya. Napailing siya. Hinubad na niya ang dalawa niyang sapatos. Bakit naman ngayon pa bumigay? Reklamo ni Lynette at muli siyang tumakbo papunta sa waiting shed. Nang makarating siya sa waiting shed, ay habol niya ang kanyang paghinga. Basang-basa ang kanyang damit at ipinatong niya ang sapatos niya sa upuan na naroon. Tumayo siya at niyakap ang sarili habang nakatingin sa malalaking patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada. Ano bang nagawa kong mali? Bakit puro kamalasan ang inaabot ko sa araw na to? Tanong ni Lynette sa sarili. Nais niyang umiyak ngunit pinigilan niya ang kanyang luha. Ayaw niyang magpadaig sa lungkot. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, narinig niya ang pagdating ng isang sasakyan. Isang itim na kotse ang mabilis na dumaan sa harap niya. Dinaanan nun ang nakaimbak na tubig sa gilid ng kalsada at sumabo yun sa kanya. Napasigaw sa gulat si Lynette. Umatras siya at pinunasan ng muka gamit ang mga kamay. Napatingin siya sa sasakyan. Nang huminto yun ay bumalik hanggang sa huminto yun sa tapat niya. Ang akala ni Lynette ay hihingi ng sorry ang driver. Ngunit nang bumukas ang bintana at nakita niya, si Sandra pala ang sakay ng kotse at kinabahan siya. Ang mapanuyang ngiti ni Sandra ay tila nagpapahiwatig ng kasiyahan nito sa nangyari kay Lynette. Oh, tignan mo nga naman. Basang sisiw ang dating empleyado ng McDo.
Mataray na sabi ni Sandra. Mukhang hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho ah. Kung ako sa'yo, susuko na lang ako. Wala nang tatanggap sa'yo, Lynette. High school graduate ka lang naman eh. Hindi umimik si Lynette. Tumayo lang siya roon habang pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad. Alam niyang anumang salitang bibitiwan niya ay gagamitin lamang ni Sandra para lalo siyang hamakin ito. Alam mo, may maisasuggest ako sa'yo, Lynette. Mamalimos ka na lang. Bagay yun sa'yo. Tutal malapit naman ang loob mo sa mga pulubi eh. Baka nakatadhana ka na maging kagaya nila. Tura ni Sandra sabay tawa ng malakas. Naikuyom ni Lynette ang mga kamay niya habang pilit niyang pinipigilan ang pagsasalita. Alam niyang walang patutunguhan ang pagsagot kay Sandra. Ilang saglit pa, isinara na ni Sandra ang bintana ng kotse at mabilis na pinaharurot yon. Naiwan si Lynette sa waiting shed na basang-basa at nanginginig sa lamig. Huminga siya ng malalim at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya dapat magpaapekto sa sinabi ni Sandra. Naniniwala siya na makakahanap pa rin siya ng trabaho. Madilim na nang tumila ang ulan. Doon pa lang nagsimulang maglakad si Lynette pauwi. Kahit basa pa rin ang damit niya, ay hindi niya yun ininda. Bitbit niya ang kanyang sapatos at hindi siya nahihiya kahit may ilang taong tumitingin sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay nakita niya si Lola Clara na nasa kusina habang nagluluto ng kanilang hapunan. Labis ang pag-aalala nito nang makita ang itsura niya. Lynette, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Nasaan ang payong mo? At bakit nasira ang sapatos mo? Puno ng pag-aalalang tanong ni Lola Clara. Inakay siya nito papasok hanggang sa makaupo silang dalawa. Hindi na nakayanan ni Lynette ang bigat na nasa dibdib niya. Agad siyang yumakap sa lola niya. Bumagsak ang mga luha niya kasabay ng mga hikbi na matagal niya nang kinikimkim. Lola, hirap na po ako. Hagulgol ni Lynette. Apo, bakit? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Wika ni Lola Clara. Sa pagitan ng mga hikbi, inilahad ni Lynette ang mga nangyari. Wala pong tumanggap sa akin sa mga inaplayan ko. Naulanan po ako, Lola. Naputol ang takong ng sapatos ko. Sinabuyan ako ng maduming tubig sa kalsada. Tapos, huminto siya sandali at pinilit ang sarili na ituloy ang kwento. si Sandra po, nakita niya ako. Pinagtawanan niya ako, Lola. Sabi niya bagay raw sa akin ang mamalimos na lang. Nanlaki ang mga mata ni Lola Clara. Agad itong nagngit-ngit sa galit. Napakawalang puso talaga ng babaeng yon. Kung kasama mo lang ako, nako, hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa'yo. Gigil na wika ni Lola Clara. Lola, huwag na po kayong magalit. Ang puso niyo. Ani Lynette. Nakakaawa ka naman, Apo. Pagpasensya mo na kung wala akong naitutulong sa'yo. Palagi lang akong nandito sa bahay. Naawang saad ni Lola Clara. Huwag niyo pong sabihin yan, Lola. Sobrang laki po ng tulong niyo sa akin kasi kayong inspirasyon ko kung bakit ako patuloy na lumalaban sa buhay. Kung wala kayo, matagal na po akong sumuko. Isa pa, gusto ko lang po talagang umiyak ngayon. Hindi po dahil sumusuko ako. Kailangan ko lang pong ilabas ito. Pero hindi pa rin po ako titigil. Hindi po ako susuko. Maghahanap pa rin po ako ng trabaho. Puno ng pag-asa na sambit ni Lynette. Napangiti si Lola Clara. Yan ang apo ko. Alam kong malalampasan mo ito. Ikaw pa ba? Napakatatag mo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng kahit sino. Lalo na ang Sandra na yon. Ani Lola Clara. Tumango si Lynette at huminga ng malalim. Unti-unting nawala ang bigat sa dibdib niya matapos niyang umiyak. Salamat po. Kayo lang po talagang nagpapalakas ng loob ko. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Ani Lynette sabay ngiti. Sa gabing yon,
Sa kabila ng mga luha at kamalasan, ay nagkaroon si Lynette ng panibagong lakas. Alam niyang mahirap ang lumaban. Ngunit hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Lola Clara na palaging nakahandang sumalo sa kanya sa bawat pagbagsak niya. Maagang gumising si Lynette kinabukasan. Sa kabila ng kamalasang napagdaanan niya nung nakaraang araw, ay hindi pa rin nawala ang pag-asa niyang makakahanap pa rin siya ng trabaho. Matapos mag-almusal ay naghanda na siya. Ang lumang sneakers na lang niya ang isinuot niya. Nagdala na rin siya ng payong upang hindi na maulit ang nangyari sa kanya kahapon. Lola, aalis na po ako. Pagpapaalam ni Lynette. Mag-iingat ka, saka huwag ka nang maglakad pa uwi, apo. Huwag kang masyadong magtipid. Tingnan mo ang nangyari sa sapatos mo. Nasira na kasi palagi kang nag-aalay lakad. Ani Lola Clara. Bahala na po. Kapag hindi po umulan, maglalakad pa rin po ako pa uwi. Ani Lynette. Napakatipid mo talagang bata ka. Bahala ka na nga at alam ko naman na kung anong gusto mo yun na yung gagawin mo. Basta mag-iingat ka na lang, apo. At sana ay palarin ka ngayong araw. Nakangiting wika ni Lola Clara. Salamat po, Lola. Aalis na po ako. Pagpapaalam ni Lynette. Binuksan na ni Lynette ang pinto. Paglabas niya ng bahay ay nagulat siya nang bumungad sa kanya ang isang pamilyar na muka. Isa yung matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Hindi siya maaaring magkamali. Ang matandang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang bahay ay ang mismong matandang pulubi na tinulungan niya noon. Ngunit ngayon, hindi na ito gusgusin. Ang suot nito ay magara at mukhang mamahalin. Isang puting polo shirt, itim na slacks at mamahaling sapatos. Ang balbas nito ay hindi na ganun kakapal at mukha na itong mayaman. Magandang umaga, Lynette. Bati ng matanda sa malumanay na tinig. Hindi kaagad nakapagsalita si Lynette. Hawak pa rin niya ang doorknob habang tila hindi makapaniwala sa nakikita. Parang nakikilala ko kayo. Hindi pa rin makapaniwalang wika ni Lynette. Tama ka. Kilala mo nga ako. Nagkita na tayo ng isang beses. Ako si Mr. Torres. Pagmamayari ko ang halos lahat ng branch ng McDonald's dito sa bansa. Pagpapakilala ng matandang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinabi ni Mr. Torres. Ngunit kung pagbabasihan niya ang ayos at itsura nito, ay mukhang papasa naman ito bilang may-ari ng mga branch ng maraming McDonald's sa bansa. Tama po bang pagkakadinig ko? Kayo po ang may-ari ng McDonald's? Tanong ni Lynette. Halos lahat ng branch dito sa ating bansa. Meron din ako sa ibang bansa. At oo, ako rin ang matandang pulubi na binigyan mo ng pagkain sa gitna ng iyong break time noon. Ani Mr. Torres. Sabi ko na nga ba, ikaw rin po yun. Pero bakit po kayo pulubi nang nakita ko kayo? Tanong ni Lynette. Ang totoo, sinubukan kong makita kung sino sa mga empleyado ko ang may malasakit hindi lamang sa kanilang trabaho, kundi sa kapwa-tao. At ikaw, Lynette, ikaw ang tanging nagpakita ng kabutihang loob sa akin. Pinahanga mo ako. Tura ni Mr. Torres at matipid itong ngumiti. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi pa rin makapaniwalang wika ni Lynette. Narito ako ngayon upang ibalik ang kabutihang yun sa'yo, Lynette. Saad ni Mr. Torres. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lynette. Maaari bang sa loob na tayo magpatuloy ng ating pag-uusap? Tanong ni Mr. Torres. Sige po, tuloy po kayo. Pagpasensyaan niyo na lang po ang bahay namin at maliit lang. Ani Lynette. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok si Mr. Torres. Pinaupo ni Lynette ang matandang lalaki at ipinakilala niya ito sa kanyang Lola Clara. Si Lola Clara ay nakatayo lang sa isang sulok habang nakikinig sa pakikipag-usap ni Lynette kay Mr. Torres.
Nalaman ko na tinanggal ka sa trabaho ni Sandra dahil sa tinulungan mo ko noon. Ngayon, aalukin kita ng mas mataas na posisyon, Lynette. Isang managerial position sa isa sa aking mga branch ng McDonald's sa Laguna. Malayo yun dito kaya kung papayag ka, ay bibigyan din kita ng isang 2-story house na matitiran mo sa Laguna at maaari mong isama ang iyong lola. Alam kong wala kang karanasan bilang manager, ngunit nakikita ko ang potensyal mo. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na maipakita kung ano pa ang kaya mong gawin. Mahabang sabi ni Mr. Torres. Manager, pero paano po? Wala po akong karanasan sa ganong posisyon. Isa pa, high school graduate lang po ako. May pag-aalinlangang wika ni Lynette. Sa ipinakita mong kabutihan sa akin ay daig mo pa ang ilang nakatapos ng pag-aaral. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam kong kaya mo ang trabahong ibibigay ko sa iyo, Lynette. Tandaan mo, ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa posisyon o karanasan, kundi sa kung paano siya makitungo sa mga taong hawak niya. Paliwanag ni Mr. Torres. Pero, bakit po ako? Marami pong mas magagaling sa akin. Naluluhang wika ni Lynette. Maraming ang magagaling, pero bihira ang mabuting kagaya mo, Lynette. Sagot ni Mr. Torres. Pag-iisipan ko po ang alok niyo, Mr. Torres. Sa ngayon po ay hindi pa ako makakapagdesisyon. Magalang na wika ni Lynette. Maingat niyang sagot habang nagpipilit ngumiti. Tumango si Mr. Torres. Naiintindihan ko, Lynette. Alam kong hindi madaling magdesisyon lalo na't biglaan ang lahat. Narito ang aking business card. Kapag handa ka na, tawagan mo ko. Iniabot ni Mr. Torres ang isang business card. Agad na tinanggap ni Lynette ang business card at umalis na si Mr. Torres. Nang wala na ang matandang lalaki, ay tinignan ni Lynette ang hawak na business card. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Apo, totoo ba ang narinig ko? Si Mr. Torres na may-ari ng maraming McDonald's dito sa Pilipinas ay ang pulubing tinulungan mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lola Clara. Opo, pero hindi pala siya totoong pulubi. Sinusubukan lang niya ang mga empleyado niya. At sabi niya, ako raw ang pumasa sa pagsubok niya. Tapos inalok niya po ako ng trabaho. Isang posisyon bilang general manager sa isa sa mga branch niya sa Laguna. Tugon ni Lynette. Napakagandang oportunidad niyan, Lynette. Masayang wika ni Lola Clara. Pag-iisipan ko pa po kung tatanggapin ko ba o hindi. Parang hindi ko po kaya eh. General manager, wala po akong karanasan sa ganong klaseng trabaho. Paano kung mapahiya lang ako? May duda sa sariling sambit ni Lynette. Umupo si Lola Clara sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Apo, alam mo ba kung bakit naniniwala sa kakayahan mo si Mr. Torres? Dahil nakita niya kung gaano ka kabuti at kung paano ka magdesisyon sa isang sitwasyon. Hindi mo kailangan maging perpekto o eksperto. Ang mahalaga, gawin mo ang tama nang wala kang inaapakang ibang tao. Tura ng lola ni Lynette. Pero Lola, paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko kayanin? Nakayukong tanong ni Lynette. Ang mahalaga ay sinubukan mo, Apo. Ang bawat tao ay nagkakamali. Pero doon tayo natututo. Huwag mong hayaan ang takot na pigilan ka na abutin ang mga pangarap mo. Lagi mong tatandaan, nandito ako sa tabi mo. Ani Lola Clara sabay ngiti ng malaki. Tumingin si Lynette kay Lola Clara at naramdaman niya ang malalim na pagmamahal at tiwala sa mga mata ng matanda. Lumakas ang loob niya. Sa tingin niyo po, kaya ko ba talaga? Tanong niya. Kaya mo, Lynette. Sagot ni Lola Clara. Walang imposible sa taong may sipag, tiyaga at malasakit sa kapwa. At nasa iyo ang lahat ng katangiang sinabi ko. Tumango si Lynette at marahang umiti. Sige po, Lola. Tatanggapin ko po ang alok niya. Sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Niyakap siya ni Lola Clara ng mahigpit.
Matapos yon ay agad na kinuha ni Lynette ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang number ni Mr. Torres na nakalagay sa business card. Agad na sinagot ng matandang lalaki ang tawag niya. Lynette, masaya ako na tumawag ka agad. Nakapagdesisyon ka na ba? Bungad ni Mr. Torres sa kabilang linya. Opo, Mr. Torres. Tatanggapin ko na po ang inyong alok. Sagot ni Lynette na may halong kaba at saya. Mabuti naman kung ganon. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Bukas na bukas din ay mag-impake na kayo ng lola mo at ipasusundo ko kayo para makalipat na kayo sa bahay nyo sa Laguna. Maghanda ka na. Ang bagong yugto ng buhay mo ay magsisimula na. Masayang wika ni Mr. Torres. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Lynette kay Mr. Torres bago niya pinutol ang linya. Hindi siya makapaniwala na dahil sa pagbibigay niya ng isang piraso ng burger ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila ng kanyang Lola Clara. Kinabukasan ay nag-empake na sina Lola Clara at Lynette. Hinanda na nila ang lahat ng mga gamit na dadalhin nila. Malungkot si Lynette na iiwanan na nila ang bahay na yon, pero excited siya sa panibagong buhay na magkakaroon sila sa Laguna. Maya-maya ay isang puting van ang pumarada sa harapan ng kanilang bahay. Bumaba roon ang isang may edad na lalaki na nagpakilala na isa sa mga driver ni Mr. Torres. Tinulungan sila ng driver na isakay sa van ang mga gamit nila. Nang sumakay na sila sa van, ay hinawakan ni Lynette ang kamay ni Lola Clara. Lola, ito na po ang araw na magsisimula tayo ng bagong buhay. Ani Lynette habang pinipigilan ng luha. Tumangulang si Lola Clara, pero ramdam ni Lynette ang labis na saya nito. Maya-maya ay umandar na ang sasakyan. Nakatanaw siya sa dinadaanan nila. Makalipas ang ilang oras ay unti-unti nang nagbabago ang tanawin. Mula sa masisikip na kalsada ng lungsod ay nakakita na sila ng mga puno at kaunting bukirin. Halos 5 oras ang naging biyahe nila. Pumasok ang van sa isang subdivision. Tumigil yon sa harap ng isang napakaganda at modernong 2 palapag na bahay na may puting pintura, malawak na bakuran at hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Napanganga si Lola Clara sa nakita. Lynette, tayo ba talaga ang titira sa bahay na yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Lola Clara. Bumaba sila mula sa van at naglakad papalapit sa bahay. Pinagmasdan nila ang bawat detalye. Ang malinis na harapan, ang matibay na pintuan, at ang mga bintanang salamin. Ang ganda po ng bahay na ito, Lola. Mahina ngunit puno ng emosyon na sabi ni Lynette. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Mr. Torres. Nakangiti ito habang bitbit ang ilang papel. Lynette, Lola Clara, kumusta ang biyahe ninyo? Masiglang tanong ni Mr. Torres. Maayos naman, Mr. Torres. Maingat magmaneho ang inyong driver. Tugon ni Lola Clara. Napakaganda po ng bahay na ito, sir. Dito po ba talaga kami titira ni Lola Clara? Tanong ni Lynette. Kung iniisip mo na ang bahay na ito ay pansamantala nyo lang titirhan, ay nagkakamali ka. Lynette, bilang bahagi ng gantimpala ko sa iyong kabutihan, ito ang titulo ng lupa at bahay na nakapangalan na sa iyo. Ngumiti si Mr. Torres at iniabot kay Lynette ang isang envelope. Natigilan si Lynette. Inabot niya ang envelope at nang buksan niya yon, nakita niya ang makadokumentong nagpapatunay na siya na ang may-ari ng bahay. Hindi napigilan ni Lynette ang pagbagsak ng kanyang luha. Sir, napakalaki pong tulong nito. Hindi ko po alam kung karapat-dapat ako sa lahat ng biyaya na ibinibigay niyo sa amin. Umiiyak na sabi ni Lynette. Hinawakan ni Mr. Torres ang balikat ni Lynette at seryosong tumingin sa kanyang mga mata. Lynette, hindi ko binibigay ito dahil sa awa. Nakita ko ang kabutihang loob at sipag mo, kahit sa gitna ng hirap. Deserve mo ito. Tura ni Mr. Torres.
Yumakap si Lynette kay Mr. Torres. Pakiramdam niya ay isa lamang panaginip ang lahat ng yon. Lumapit si Lola Clara sa kanila. Maraming salamat, Mr. Torres. Hulog ka ng langit sa amin ng apo ko. Mangiyak-ngiyak na tura ni Lola Clara. Tama na ang iyakan. Pumasok na kayo sa bago niyong bahay. Huwag kayong mag-alala dahil kumpleto na yan sa gamit. Wala na kayong poproblemahin. At Lynette, bukas ay magsisimula ka na sa trabaho mo bilang manager ng isang branch ng McDonald's dito sa Laguna. Ani Mr. Torres. Abot langit ang pasasalamat ni Lynette kay Mr. Torres. Habang naglalakad papasok sa bagong bahay, ramdam ng dalaga ang halo-halong emosyon. Tuwa, pasasalamat at pananabik. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Ngunit simula pa lang yon ng pag-abot niya sa kanyang pangarap. Sa kanyang isip ay walang tigil siyang nagpasalamat sa Diyos at kay Mr. Torres sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay nila ng kanyang lola. Dahil sa unang araw ni Lynette sa bago niyang trabaho, ay maaga siyang gumising. Nagdasal muna siya at humingi siya ng gabay sa Diyos bago siya lumabas ng kwarto. Sa kusina ay abala si Lola Clara sa paghahanda ng almusal. Nanibago siya dahil maraming pagkain ang naroon. May fried rice, sausage, itlog, tosino at mainit na kape. Malayong malayo sa pandesal at kape na almusal nila palagi noon. Matapos kumain at magayos, ay bumiyahe na si Lynette sa branch ng McDonald's kung saan siya magtatrabaho. Pagdating niya roon ay nagulat siya nang makita niya si Mr. Torres na nakatayo malapit sa counter. Good morning, Lynette! Masayang bati ni Mr. Torres. Good morning po, sir. Sagot ni Lynette. Baka sa mukha niya ang kaba. Ngayon ang araw na ipakikilala kita sa mga staff at crew bilang bagong manager ng branch na ito. Ready ka na ba? Tanong ni Mr. Torres. Ready na po, sir. Sagot ni Lynette. Pinatawag ni Mr. Torres ang lahat ng staff at crew sa kitchen para sa isang maikling meeting. Tumayo si Mr. Torres sa gitna habang si Lynette ay nasa tabi nito. Alam ko na halos lahat kayo ay alam na wala na ang dating manager nyo na si Faye. Nakahanap na ako ng kapalit niya. Nais kong ipakilala sa inyo ang inyong bagong branch manager, si Miss Lynette Mercado. Malugod na anunsyo ni Mr. Torres. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Lynette nang mapansin niya ang isang pamilyar na mukha sa grupo. Maging si Sandra ay gulat na gulat habang nakatingin sa kanya. May hawak itong tray at sa tingin niya ay isa ng crew doon si Sandra. Lynette, may gusto ka bang sabihin? Untag ni Mr. Torres. Sandaling inalis ni Lynette ang tingin niya kay Sandra at ngumiti. Simula ngayon, asahan niyo na gagawin kong lahat para maging maayos ang takbo ng ating branch. Magtutulungan tayo para sa ikabubuti ng lahat. Masayang wika ni Lynette. Pagkatapos ng meeting, sinimulan na ni Lynette ang kanyang trabaho. Inikot niya ang buong restaurant at tinignan ang bawat sulok. Siniguro niyang magiging maayos ang operasyon nila para sa araw na yon. Tinulungan niya ang mga crew sa pag-aayos ng supplies at pag-check ng inventory. Habang abala si Lynette, nilapitan niya si Sandra na noon ay naguhugas ng mga tray. Sandra, pakipunasan naman ang ibang table pagkatapos mo dyan. Malapit na tayo magbukas. May hinahong utos ni Lynette. Feel mo na talaga ang pagiging manager, no? Nang uuyam na tura ni Sandra. Sandra, please, ayoko makipag-away. Magtrabaho na lang tayo. Ani Lynette. Masusunod po, Ma'am Lynette. Ani Sandra sabay irap. Sa buong araw, ipinakita ni Lynette ang kanyang husay sa pamamahala. Mabilis niyang inaayos ang mga problema. Tumutulong siya sa mga crew at pinupuri ang mga ito kapag kailangan. Alam ni Lynette na ang simpleng pagpuri sa mga ito ay magbibigay lalo ng sipag sa mga ito. Habang papalapit ang closing time, nakatanggap si Lynette ng papuri mula kay Mr. Torres na bumalik upang kumustahin ang unang araw niya.
Impressive, Lynette. Sa unang araw mo pa lang, ramdam ko na ang pagbabago dito. Ani Mr. Torres. Salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat para mapanatili ang tiwala niyo sa akin. Nakangiting sagot ni Lynette. Napadako ang tingin niya kay Sandra na halatang nagpipigil ng galit habang pinanonood si Lynette na umaani ng papuri. Sa pagtatapos ng araw ay umuwi na siya. Napangiti siya habang iniisip ang mga nangyari. Bagamat alam niyang marami pa siyang haharapin, batid niyang nasa tamang landas na siya. Isang landas patungo sa unti-unting pagtupad ng kanyang mga pangarap. Lumipas ang ilang araw at mabilis na nasanay siya sa trabaho niya sa McDonald's bilang manager. Lahat ng crew ay kasundo niya, maliban kay Sandra. Isang gabi, matapos magtrabaho ay naglakad na si Lynette pauwi. Masaya siya na nagagawa niya ang kanyang trabaho ng maayos. Ngunit hindi niya napansin ang mga mata at paa na nakasunod sa likod niya. Nagulat na lang siya nang humarang si Sandra sa harapan niya. Bahagyang napaatras si Lynette. Sandra, may kailangan ka ba? May kabang tanong niya. Naglakad si Sandra palapit kay Lynette. Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Ginamit mong katawan mo para akitin si Mr. Torres. Kaya naging manager ka kahit hindi ka naman karapat-dapat. Akusa ni Sandra. Ano? Anong sinasabi mo? Hindi totoo yan, Sandra. Depensa ni Lynette. Talaga? Ano pa bang ibang dahilan kung bakit bigla na lang akong ibinaba ng posisyon at tinapon sa branch na napakalayo? Wala namang mali sa trabaho ko noon. Isa lang ang rason. Ginamit mo si Mr. Torres para maghiganti sa akin. Malandi ka? Pok-pok! Mariing sigaw ni Sandra. Huminga ng malalim si Lynette upang kumalma bago magsalita. Sandra, wala akong ginawang masama. Hindi ko kailanman ginusto ang posisyon mo o ang mapunta ka sa ibang branch. Kung gusto mong malaman ng totoo, sasabihin ko sa'yo. Anong totoo? Na ginamit mo ang katawan mo para mapaikot mo si Mr. Torres? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Sandra. Nagkakamali ka. Ang totoo, si Mr. Torres ang matandang pulubing binigyan ko ng pagkain noon sa dating branch kung saan tayo nagtatrabaho. Sinubukan niya ang kabaitan ng mga empleyado at ako lang ang tumulong sa kanya. Kaya niya ako tinulungan ngayon. Paliwanag ni Lynette. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa'yo? Nakataas ang isang kilay na wika ni Sandra. Kung ayaw mong maniwala, wala na ako magagawa. Pero gusto ko lang malaman mong wala akong galit sa'yo, Sandra. Hindi ko ginustuhan nangyari sa'yo. Saad ni Lynette. Talaga? Wala kang galit sa akin? After na mga ginawa ko sa'yo? Isa ka bang anghel? Pero humanda ka, Lynette. Sinisiguro kong babagsak ka ulit at hindi ka na makakabangon. Banta ni Sandra. Bago pa makasagot si Lynette, tumalikod na si Sandra at naglakad palayo. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya akalaing may ganong hinala si Sandra sa kanya. Nang sumunod na araw, pagkarating ni Lynette sa trabaho, ay dumiretso siya sa kanyang opisina. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga ulat para sa katapusan ng buwan, ay biglang pumasok si Sandra. Hindi man lang ito nag-abalang kumatok. Manager Lynette? Sarkastikong bungad ni Sandra. Umupo ito at tinignan ang ginagawa niya. Sigurado ka bang alam mo kung paano basahin ang mga yan? Baka mahirapan ka. Hindi naman lahat ng tao may diploma tulad ko. Sandra, umpisa na ng trabaho. Pwede ba kung wala kang sasabing importante, lumabas ka na muna? Mahinahong tura ni Lynette. Tama na ang drama mo, Lynette. Tama na ang pagpapanggap mo na alam mo ang trabaho mo rito. Alam naman nating lahat na hindi mo deserve ang posisyon mo. Ano bang alam mo sa pagiging manager? Hindi ka nga nakatapos ng kuleyo eh. Pangungutya ni Sandra. Huminga ng malalim si Lynette at pinili ang magpakumbaba. Alam kong hindi ako nakatapos at hindi ko yun ikinakahiya. Pero ginagawa kong lahat para matutunan ang trabaho ko rito. Hindi ko pinili ang posisyon na ito. Pero gusto kong gawin ito ng maayos para sa team natin. Ani Lynette. Bait-baitan talaga ang drama mo palagi, no?
Ang sabihin mo, ginamit mo yung nasa pagitan ng mga hita mo kaya ka naging manager. Ani Sandra. Sandra, matatanggap ko ang mga hindi magagandang salita mo sa akin. Pero para pag-isipan mo si Mr. Torres lang hindi maganda, mali na yan. Hindi ganong klaseng tao ang boss natin. Sambit ni Lynette. Nagulat sina Lynette at Sandra nang biglang pumasok sa opisina si Mr. Torres. Namutla si Sandra nang makita ang matandang lalaki. Narinig ko ang lahat ng mga sinabi mo, Sandra. Mahinahon pero mariin na wika ni Mr. Torres. Mr. Torres, nagbibiro lang po ako. Nauutal na sabi ni Sandra. Hindi ko pinapayagan ng ganyang klaseng asal sa mga empleyado ko. Ang katotohanan na nakapagtapos ka ng pag-aaral ay hindi nagbibigay ng karapatan sa iyo para manghamak ng iba. Maotoridad na wika ni Mr. Torres. Pasensya na po, sir. Halos nakayuko na si Sandra sa labis na pagkapahiya. Pasensya? Gusto mo bang ikaw naman ang alisin ko sa trabaho dahil sa ugali mo na yan? Ani Mr. Torres. Sir, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong tanggalan ng trabaho. Marami po akong binubuhay. Halos maiyak na si Sandra sa sandaling yon. Lynette, ikaw na magpasya. Aalisin ko ba si Sandra o bibigyan siya ng isa pang pagkakataon? Tanong ni Mr. Torres. Napatitig si Lynette kay Sandra. Takot na takot ito sa maaaring mangyari. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Sir, wag na po nating alisin si Sandra. Alam kong magaling siya sa trabaho at naniniwala kung kaya pa niyang baguhin ang kanyang ugali. Sambit ni Lynette. Narinig mo yon, Sandra? Kung hindi dahil kay Lynette, wala ka na rito ngayon. Dapat ka magpasalamat sa kanya. Matigas na wika ni Mr. Torres. Salamat, Lynette. Labag sa kalooban na pagpapasalamat ni Sandra. Kinagabihan, tahimik na naglalakad si Lynette pauwi mula sa trabaho. Bagamat may kakayahan na siyang sumakay ng taxi, mas pinipili pa rin niyang maglakad upang makatipid at makapag-isip-isip. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nangyari kanina. Alam niyang pagkakataon na sana niya yun upang mawala na sa landas niya si Sandra. Pero sa kabila ng hindi magandang pakikitungo ni Sandra sa kanya, ay ayaw niyang maranasan ito ang hirap ng walang trabaho. Habang nasa isang madilim na bahagi ng daan, ay may narinig si Lynette na isang impit na sigaw. Napahinto siya sa paglalakad. Agad niyang tinunton ang pinanggagalingan ng sigaw at doon niya nakita si Sandra. Nakaluhod ito sa harap ng isang lalaki na may hawak na baril. Nakatutok sa ulo ni Sandra ang baril. Mabilis na nagtago si Lynette sa likod ng poste ng ilaw. Bilisan mo! Ibigay mo lahat ng pera mo kundi papatayin kita! Dahil sa sobrang tahimik ng paligid ay dinig ni Lynette ang sinasabi ng hold-upper. Napahigpit ang hawak ni Lynette sa kanyang bag. Hindi niya kayang hayaan lang si Sandra. Lumingon siya sa paligid at nakakita siya ng isang 2x2 na kahoy na nakasandal sa poste ng ilaw. Dinampot niya yon at naglakad ng tahimik papalapit sa hold-upper. Nang makita niyang ang buong atensyon nun ay nasa hawak na bag ni Sandra, ay mabilis niyang hinampas ang kamay nitong may hawak ng baril. Napasigaw ang lalaki at nabitiwan nito ang baril. Mabilis na kinuha ni Lynette ang baril at tinutok sa hold-upper. Umalis ka na bago ko pa iputok sa ito. Matapang na sigaw niya. Napaatras ang hold-upper na halatang natakot sa biglaang pangyayari. Tumakbo ito papalayo at naglaho sa dilim. Napahugulgol ng iyak si Sandra na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Tumayo ito at agad na niyakap si Lynette. Maraming salamat, Lynette. Salamat. Akala ko ay katapusan ko na. Iyak ni Sandra. Hinagod ni Lynette ang likod ni Sandra. Ayos na, Sandra. Ligtas ka na. Huwag ka na mag-alala. Alo ni Lynette. Bumitiw si Sandra mula sa pagkakayakap at tinitigan si Lynette. Pero bakit mo ko tinulungan? Hindi maganda ang trato ko sa'yo. Pero niligtas mo pa rin ako.
May pagtatakang wika ni Sandra. Sandra, hindi ko kayang hayaang mapahamak ang kahit sino. Kahit hindi ikaw ang nasa posisyon mo kanina, tutulong pa rin ako. Ani Lynette sabay ngiti. Napahugulgol si Sandra sa sagot ni Lynette. Lynette, patawarin mo ko sa lahat ng sinabi at ginawa ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Nang gabing yon, namayani kina Lynette at Sandra ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Napakasaya ng puso ni Lynette dahil naramdaman niya na yun na ang simula ng magandang samahan nila ni Sandra. Simula nang iligtas niya si Sandra mula sa holdupper, nagbago ang pakikitungo ni Sandra sa kanya. Sa trabaho, naging mas marespeto si Sandra at halata ang pagsusumikap nitong makabawi sa kanya. Isang hapon, bago matapos ang shift, ay nagpunta si Sandra sa opisina ni Lynette. Lynette, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Sandra. Ngumiti si Lynette at tinuro ang upuan sa harapan ng mesa niya. Oo naman Sandra, tungkol saan? Tanong ni Lynette. Alam ko ang dami kong nagawang mali sa'yo. Sa dami ng masasakit kong sinabi at ginawa, hindi ko alam kung paano ako makakahingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako at nagpapasalamat ako sa'yo. Hindi lang dahil iniligtas mo ko, kundi dahil binigyan mo ko ng dahilan para magbago. Naluluhang sabi ni Sandra. Napatitig si Lynette kay Sandra at naramdaman niya ang sinseridad nito. Sandra, matagal ko nang napatawad ang lahat ng ginawa mo. Kung tutuusin, isa ka sa mga nagpatibay sa akin. Kung hindi mo ko inalis sa trabaho dati, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Kaya, salamat din sa'yo. Aniya sabay ngiti. Salamat, Lynette. Sobrang salamat. Ani Sandra sabay hawak sa kamay ni Lynette. Mula noon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, naisipan ni Lynette na imbitahan si Sandra sa bahay nila upang ipakilala ito kay Lola Clara. Pagdating sa bahay ay agad silang sinalubong ni Lola Clara. Nang ipakilala niya si Sandra kay Lola Clara, ay nag-ibang ekspresyon ng matanda. Siya ba yung Sandra na nagtanggal sa iyo sa trabaho dati? Tanong ni Lola Clara habang nakapamewang. Opo, Lola. Sagot ni Lynette. Lumapit si Lola Clara kay Sandra at tinitigan ito mula ulo hanggang paa. Ikaw pala yung Sandra na yon. Ang kapal na mukha mong pumunta rito. Bulyaw ni Lola Clara. Lola, patawad po. Nagkamali po ako kay Lynette noon pero nagbago na po ako. Friends na nga po kami ngayon eh. Napaatras ng bahagya si Sandra. Kung hindi lang ako nakakapagpigil eh, baka sinampal na kita. Gusto mo ba ng sabunutan? Ani Lola Clara habang tinataas ang manggas ng damit nito na kunwari naghahanda sa pakikipag-away. Natawa si Lynette at agad na sumingit sa pagitan ng dalawa. Magkaibigan na po kami ni Sandra, Lola. Masyado naman po kayong bayolente. Ani Lynette. Tumaas ang kilay ni Lola Clara ngunit ngumiti rin sa huli. Mabuti naman kung magkabati na kayong dalawa. Pero Sandra, tandaan mo, kapag inaway mo pa ang apo ko ay kakalbuhin ko ang lahat ng buhok mo sa sabunot. Pabirong banta nito. Nagtawanan silang tatlo at simula noon, naging bahagi na rin si Sandra ng pamilya ni Lynette at Lola Clara. Patunay na ang kapatawaran at pagbabago ay kayang bumuo ng bagong simula. Abala ang lahat sa branch ng McDonald's kung saan nagtatrabaho si Lynette, ngunit kapansin-pansin ang mas magaan na oras sa pagitan ni Lynette at Sandra. Nakatayo sa likod ng counter si Sandra habang abala sa pagkuha ng orders ng customers. Si Lynette naman ay naglalakad sa paligid at sinusuri ang operasyon ng branch. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay ngumiti si Sandra. Maya-maya ay dumating si Mr. Torres para sorpresahin ang branch. Nang makita nito sina Lynette at Sandra na nagtutulungan, ay hindi napigilan ng matanda ang ngumiti. Lumapit ito sa dalawa. Iba na ang hangin dito sa branch na ito. Mas magaan na kumpara sa mga nakalipas na araw.
Ani Mr. Torres habang nakatingin kina Lynette at Sandra. Nagkatinginan sina Lynette at Sandra sabay ngiti. Mr. Torres, okay na po kami ni Ma'am Lynette. Siya po nagturo sa akin na hindi pa huli ang lahat para magbago. Marami rin po ako naging realizations ng dahil sa kanya. Masayang sambit ni Sandra. Tumango si Lynette. Totoo po ang sinabi ni Sandra, sir. Magkaibigan na po kami. Sobrang laki na po ng pinagbago niya. Ngayon, isa siya sa mga pinakamagagaling na crew dito. Kaya hindi na ako magtataka kung siya ang magiging employee of the month ngayong buwan. Nagmamalaking sabi ni Lynette. Ano ka ba? Huwag mo nga sabihin yan. Nape-pressure ako. Tawa ni Sandra. Natutuwa ako sa inyong dalawa. Masaya akong makita na magkaibigan na kayo. Malaki ang maitutulong yan sa branch natin. Pero Sandra, gusto mo bang ilipat kita ng ibang branch? Ibabalik na kita sa pagiging manager mo. Offer ni Mr. Torres. Saka na lang po siguro. Dito po muna ako sa branch na ito. Nag-e-enjoy naman po ako sa pagiging crew. Saka gusto ko munang makasama itong BFF ko. Nakangiting tugon ni Sandra. Maya-maya ay nagpaalam na si Mr. Torres. Nang wala na ito ay muling kinausap ni Lynette si Sandra. Bakit hindi mo tinanggap yung offer ni Mr. Torres? Mas malaki ang sahod mo kapag naging manager ka na ulit. Ani Lynette. Okay lang, nakaka-stress din kasi ang pagiging manager. Saka nag-e-enjoy pa ako na tawagin kang Ma'am Lynette eh. Tugon ni Sandra. Nagtawanan sina Sandra at Lynette. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, isang bagong yugto ng pagkakaibigan at pagkakaisa ang nabuo sa kanila. Ang kwento ni Lynette at Sandra na dating magkaaway na naging magkaibigan ay nagsilbing inspirasyon hindi lang sa mga crew kundi sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy si Lynette sa kanyang trabaho bilang manager habang isinasabay ang pag-aaral sa kolehiyo. Hindi naging madali ang kanyang buhay, ngunit palagi niyang pinipili ang maging matatag. Unti-unti niyang natutunan ang mga kasanayan sa pamamahala at sa tulong ng hawak niyang mga crew at staff ay napalago nila ang branch na kanyang pinamamahalaan. Sa tulong din ng scholarship na ibinigay ni Mr. Torres, natapos ni Lynette ang kanyang kursong business management. Isang tagumpay na hindi niya akalaing makukuha niya. Sa lahat ng pinagdaanan ni Lynette ay isang mahalagang aral ang natutunan niya. Yun ay ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o posisyon, kundi sa kung paano mo pinipili palaging maging mabuti. Ang kabaitang ipinakita niya sa isang estranghero noon ay nagdala sa kanya ng mga oportunidad na nagpabago sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba, mapagmahal sa lahat, at patuloy pa rin siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Wakas!